Huwag ka magmahal ng tao na hindi kanya mahal. Maghanap ka ng tao na mahal kanya. At pantay yung pagmamahal niyong dalawa. Hindi nga ikaw lang nagmahal sa kanya. Pero siya, hindi kanya mahal. Marami pa man ng iba ng mga tao na marunong magmahal sa'yo. Nakita yung halaga mo. Nakita yung responsibilidad mo. Nakita kung anong ginagawa mo. Hindi yung ginagawa lang niya yung nakikita mo at nakikita niya. Kasi yung ibang tao, yung halaga niya, ayan lang nakikita niya. Pero yung halaga ng tao, ng mahal niya, hindi niya nakikita. Kung totoo na mahal mo ang isang tao, huwag mo siya sasaktan. Huwag mo siya sukmatan. Yan ang pinakamahalaga. Kahit lang sa mga salita na sinusukmat mo sa kanya na hindi niya man ginawa. Masakit na yan. Parang sampal na yan. Mabuti pa yung sampal. Ilang minutes makukuha. Pero pag salita paulit-ulit, bumabalik sa ating kaisipan kung ano ang sinasabi ng mga masakit na salita sa atin. Dahil mahal mo yung isang tao, kaya mo panindigan at kaya mo patawarin siya kahit ano pa yung ginawa niya sa'yo. At kung kayo magmahal, kailangan hanapin nyo yung pagmamahal na respetuhin kayo. Na hindi kayo sasaktan, na hindi kayo malaitin, ipagmaliit sa ibang tao, at hindi kanya ikahiya. At nakikita niya kung ano yung halaga mo. At nakikita niya kung ano yung ginagawa mo. Hindi yung nakikita ang gawa lang niya at yung halaga niya. Pero yung halaga mo at yung ginagawa mo, hindi niya nakikita. Bihira na ngayon na makikita ka ng makasama mo na maintindihan ka niya. Yung number 1, yung maintindihan na niya ikaw at marespeto niya ikaw bilang asawa. Yan ang pinakamahalaga. Nirespetuhin ka. Kasi yung iba, hindi rin nirespeto yung asawa nila. Kahit ano lang yung sinasabi na masakit na mga salita. At maabot pa sa point na magsakitan pa sila. Maabot pa sa point na magsampalan pa sila. Hindi na yan tama. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo ng tao na handa na magmahal sa inyo. At hindi kayo iiwan. At maintindihan niya kayo. At may respeto siya. At nakikita niya kung ano yung halaga mo. Hindi yung halaga niya lang yung nakikita niya. Pero yung sa sayo, hindi niya nakikita. Kahit ano pa yung ginagawa mo, yung parang pinapakiramdam mo, kahit parang hindi mo na kaya yung panggawain, yung kung ano yung ginagawa niya, handa ka pa tumulong. Pero ikaw pa, ikaw pa yung mukhang masama. Ikaw pa yung malaitin niya. Ikaw pa yung sabihan ng masama. Kahit siya na yung tinutulungan mo. Bahira na ngayon na makahanap ka ng maging asawa mo. Na makathandang magtulong sa'yo kahit ano yung trabaho mo. Kahit ano yung pagkahirap mo.
Ngayon, yung babae na maasawa mo, pag makikitaan niya lang na mahirap at hindi binibigay yung gusto niya, iiwan ka niya. Kahit may anak na kayo. Kasi nga dahil sa ugali ng ating mga asawa, minsan nga kung ano yung mga sinasabi nila. Dahil mahal natin sila, kahit masakit yung sinasabi sa atin, handa natin patawarin sila.